listen to me. Gagawin natin to hindi para magpasikat tayo, okay? Ang gagawin natin to kasi ito talaga yung dapat nating ginagawa for God's glory. Okay? Unang-una, the reason why kung bakit tayo gagawa nito kasi unang-una gusto nating ipakita sa tao na ang Diyos na sinasamba natin ay buhay. Okay? So, pangalawa, ginagawa natin to kasi unang-unang concern tayo sa mga tao. Unang-unang mahal natin ang Diyos. Pangalawa, mahal natin ang tao. Okay? So, hindi natin to gagawin dahil inutusan ng kami pastor. Okay ba yun? Amen. Okay? So, wala kasi akong choice eh, hindi ganon. So, kailangan gagawin natin to kasi ito talaga dapat ang ginagawa natin mga Kristiyano. Ang ipakilala ang Diyos sa ibang tao. Okay? Out of millions of people, guys, you are so blessed kasi isa kayo doon. Na pinili ng Diyos na mag-aani. Okay? Okay, expect something na may gagawin ng Diyos sa atin. So, hopefully guys, gawin ninyo itong itong gagawin natin na street evangelism bilang kumbaga isa puso natin to kasi to be honest with you guys, maganda tong gagawin ninyo. Okay? Hindi ito yung kagaya ng mga kasi syempre iba-ibang tao yan, maraming tao ang makakapakinig sa inyo. Though hindi naman sila talaga makikita nyo na sasabay sa mga panalangin ninyo, but then, naniniwala ako na kahit papano may matatanim at may matatanim sa kanilang mga puso. Okay? So, are you guys ready na umani? Amen. Ha? Excited na ba? Amen. Mukhang hindi. Excited? Okay, sige, hilingin natin ang basbas muli ng ating Panginoon. Hapong ito bago tayo pumunta sa isang malaking digmaan. Digmaan. Digmaan to guys, kasi ayaw ni Satanas ng ganito. Okay, tandaan natin to. The moment na pinoproclaim natin ang goodness ni God, okay, the moment na nagagalit at gumagawa ng ways si Satan. Okay, so you should always be ready. You should always be ready for that. Okay ba yun? Amen. Okay, so let's pray. Heavenly Father, tinataas ka namin. Ang bawat kabataan na narito ngayon. Salamat! Ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Hi guys. Say hi. Hello! Hi Pastor. We're all excited! Asan ang grupo ng Bayaga? Ayan ang grupo ng Bayaga. Are you ready guys? Ready! Hindi, video yan, video. Video ba yan? Oo, video to. So yun o. Timbayaga, tara na. Timbayaga. Yun guys, ready na kami. Papunta na kami sa Bayaga. Ito ulit. Hi guys! Hindi to ito yung documents natin. Ito yung grupo ng Pransya na naudlot. Ngayon, pupunta kami sa Nandito sa Bayaga din. Ayun yung mga hawak nila. Pakita mo nga ang hawak mo. Repent and return to God. Tayo, Brian. Pakita mo. Ikaw na lang, King. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Yun guys, maglalakad na kami papunta sa paroroonan. Ito yung pastor namin. Siya yung magsishare. Are you ready guys? Amen. Ano daw? Amen. Amen.
Yan. Dapat sa ano kami, Peña Francia, pero Low budget. sad to say na dito na lang muna kami para sa aming kaligtasan. Yeah, full force. All the youth. See you guys later ulit. I-close mo muna eh. Asa si Pastor? So yun, naglalakad na po kami. Excited na kami. Kanina I'm not okay, but the goodness of God was okay. Yun guys, dito kami sa palengke, papunta kami palengke. Maingay, sorry. So, kita ko ulit mamaya. Bye-bye. Meanwhile, Hi guys, nandito na po kami sa aming pwesto. Ito po ang banner. Dati bumibili lang ako dito ngayon. Yan, pwesto namin. Ayan, nandiyan si Jess. So, ngayon po ay naghahanda na po ang house sa amin na pumunta at mag-ready na. So yun guys, saan tayo? Magpamigay na tayo nito. Magpapamigay po kami ng trackers dito sa Bayaga. Dapat doon tayo. Kay and Robin. Nakikilala niyo po ba ako? Sana hindi. Yung guys, nandun sa loob ng ano. Yun sa kami kabila. Doon ako sa loob ng outpost. Mamigay nyo kayo ng trucks. Video to. Ano ba yan? Video to eh. Kaya na natin. So yun, diyan na kayo. Kaya mo na? O kaya na yan. Sige. Saan kayo kay? Sige na, go na, go! Dala-dala nyo mga So yun yung pastor namin. Bye-bye! See you later! See you later guys! Ngayon, kukunan ko na po sila doon. Yung isa namin. Si Brian, chef. Hi ate! Ngayon, nasa banner po kami. Jesus Christ, the Lord is our banner po bang. So yun, nandun po sila sa aming harapan. Sa aking harapan. Magandang hapon po sa ating lahat. Nandito pa kami, mga kabataan po ng James Lake Commission. Para magpahagin po sa salita ng Panginoon. Hindi po kami pinigil at hindi po namin implementa ang salita ng Panginoon. Kung naranasan po natin yung init ng panahon ngayon sa mga araw na ito at yung hirap ng buhay na mahirap po siyempre dahil doon bumubur pa sa atin yung mararanasan natin. Buti nga po, may Panginoon tayo na handang tumulong sa atin. Na handang patawarin tayo lahat ng ating mga kasalanan. Panginoon, ay tulang po sa aklat na Isaiah chapter 59 verse 2. Dahil sa ating mga kasalanan, ang Diyos ay nagtalo ko niya mga ulan sa atin. Lahat po tayo ay makasalanan. Wala kong sinuman ko ang hindi nagkasala at naayon ko yan sa ng Panginoon sa awit ko at nagsiwasan. Ang nagsulat ko doon, ang tanggot pa lamang tayo kasi lahat tayo ay makasalanan na. Roman chapter 3 verse 10 po, ang lahat ay nagkasala, walang tumaan na ako ay kasiyan ng Panginoon. At ngayon po, nandito kami, mga kabataan, Tay! Palataya ay maligtas. Kaya po mga kapatid, tingnan tayo ng pagkakataon ng Panginoon natin upang tayo maligtas sa Sempero. Tulas po sa Romans 6 verse 23 natin ay kamatayan. Kamatayan na wala hanggan. Sa Sempero po tayo magpupunta. Ngunit, nabigay sa atin ng Panginoon may buhay na walang hanggan. Kaya mga ginagawa ito.
Ayan po mga kapatid. Mga katokra, So, once again po, isang makasalang hapon po sa ating lahat. Gusto ko lang po sabihin po sa ating lahat na mahal po tayo ng ating Panginoon po. Alam niyo po na tayo po ay mapunta sa impyerno mga kapatid. Alam niyo po, ang buhay po natin mga kapatid ay saglit lamang po. Sabi nga po sa Santiago, ang buhay po ng tao ay para lamang po isang isip itong dalian natin na nakikita, ito ay nawawala na. Kapatid, sa atin ito po, nais ko po na hapon po ito kapatid, tinatawagan ko po yung mag-share po ng salita po ng Diyos sa hapon ito. Isang mapagpalang hapon ko sa bawat isa. Amen. Kung sino naman na makakatid ng ibigay ko ang makita sa amin, pakikinig dito sa gawain na to. At pinapaalala ko po, libre po yung gawain na to. Ang salita po ng Diyos ay napakalibre po. Kaya libre ka rin makinig sa munting tinig na to. Kung nasan ka man ngayon habang bibili ka, o kung ano man habang nagtitinda ka, pakinggan mo kung gaano kadakila ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen. So, tunay naman, napakaraming ginagawa ni Lord sa buhay natin. This pandemic, grabe, sinubok ni Lord sa buhay ng bawat isa. Pero, alam niyo po ba na si Lord never siya nagkulang sa atin? Diba, imagine nyo, sabi nga nung iba, mas sumaba daw sila nung nag-quarantine. Sino po ba dito sumaba ng quarantine? Ako din. So, ayun, marami na yung mas sumaba ng quarantine, nagkaroon ng business, ganun. Ganun pala si Lord. Minsan ka na natin pagtusok, pero doon niya tayo magsibigyan ng chance para mas maging better na tao. Ganun na tayo kamahal. Ang Diyos, minsan nga binibigyan tayo ng pagtusok, pero pinaparealize niya sa atin kung gano'n niya tayo kamahal. Diba po? Alam niyo po, bago po likhain ang mundo to, nilikato ni Lord na punong-puno ng pagmamahal. Inuulit ko po, libre po ang salita na to, kaya pakinggan po ninyo. Alam niyo po, napakalaking privilege na binigay ni Lord dahil binigyan niya ako ng chance na magsalita sa harap ninyo. Hindi niyo po ako kilala by my name, but Lord, God choose me para sa pakinggan po ng bawat isa ang privilegyo na to. Si Lord po, binuo niyo yung mundo na punong-puno ng pagmamahal. Alam niyo po, 20th century ago, si Lord, dinidefine niyo yung mundo na pinupuno ng pagmamahal. Lahat po tayo, bawat isa sa atin, puno yan ng pagmamahal. Pero po, sa kabila ng pagmamahal na binibigay ni Lord, ay suddenly po, gumagawa tayo ng mali sa harapan niya at yun yung tinatawag na kasalanan. At alam mo po ba, lahat tayo magkakasala? Ayon po sa Romans 3 verse 10, ayon sa nakikita, walang natugid, wala kahit isa. Nakakagawa ko ng kasalanan, but the Lord God, sobrang mahal niya po tayo. Kaya alam niyo po, sabi niya po sa dalawang masakit doon, may dalawa po kasing uri ng kamatayan eh. Yung kamatayan physical, yan po yung katawan natin, tayo at gusto natin mamamatay at mamamatay tayo. Pero po, kaya po kung nagsasalita dito, hindi ko po tatayangin yung protest na to para sa walang katuturan. Gusto ni Lord masave tayo. Kasi kung may dalawang uri ng kamatayan, yun po yung kamatayan spiritual. Kamatayan sa dagat-dagatang apoy o tinatawag na impyerno.
ng GH Great Commission dito po sa Villa Corazon na kayo po ang pagpunit ng salita ng ating Panginoon na kayo po ay babahagi ng mga kabataan ng GH Great Commission. Nakakaranas ng init ng panahon, again, tandaan natin mga minamahal na higit na mas mainit po sa impyerno. Pero isa lang po nakakasiguro kami, ang nais ng Diyos, ikaw at ako ay kanya makasama at makatamasa ng buhay na walang hanggan. Tandaan natin mga minamahal, ikaw at ako ay mahal ng Diyos. So ngayon pong course na ito, nais ko pong ipakilala sa inyo mga minamahal ang grupo ng mga kabataan ito na siyang mga karal para ang salita ng Diyos ay patuloy po natin mapakinggan. Ito po ay libre, ito po ay hindi po namin nakihingi ng kahit anuman sapagkat ang salita ng Diyos ay libre at hindi po pinabayaran. So, bibigyan ko na po ang pagkakataon ito sa mga kabataan. Ako po yung isa sa mga kabataan sa GH Great Commission. Ano po mga nababasa niyo po doon sa kabila, don't die without knowing this is all na lahat. Dito naman po, depend, answer to God. So yun po, napaka-unfair lamang po para sa ating Diyos na sa bawat pagkakataon na gumagawa ng paraan ng ating Diyos upang tayo maligtas sa ating mga kasalanan. Sa bawat pagkakataon na din po ngayon, ay tayo rin po ay umiiwas. Napaka-unfair lamang po. Kasi every time po na gumagawa ng paraan ng ating Diyos na tayo maligtas, every time na tayo umiiwas. Mga kapatid na ito po kami upang ihayagin sa tanong para hindi umangal. So yan po ang sabi kanina, kung mainit ito sa lupa, mas mainit po sa impyerno. Kung mahirap po ngayon ang kalagayan natin dahil sa COVID, mas mahirap po. One pathetic sob story later. take advantage yun. So, dinisigyan sa sarili ko sa iba, wala akong nagiging kaibigan. At yun po, ang nagiging epekto na mababang patungo sa sarili ko sa ibang tao na apekto pa niya na nasunod ko sa ibang tao. So, even in my prayer life, affected din ako. Ngayon po ng Espiritu sa bawat isa sa amin. Kayo po namin pinagkakatiwalang ganito po nga aming nagkakaisang panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and Amen.